Hello gamers! We are back para sa ating episode 7 journey of playing Project Xeno. And in this episode, we're gonna try some lineups para sa darating na patch and adjustments. Let's go! Dahil magkakaroon ng adjustment sa darating na mga araw at ang ating Xeno na si Grappler ay manenerve, ngayon susubukan natin magbago ng lineup para makasabay pa rin sa meta. No? So ano nga ba ang ating lineup na gagawin? Susubukan natin na gumawa ng lineup kasama ang ating Psychic. So ang Guardian doon is buff na buff din, mostly ang kanyang skills and almost lahat ng sino natin and sa mga skills sila ay na-nerf. So susubukan natin gumawa and I don't think kung gagana tong ganito since mababa pa ang level ng ating Guardian, pero susubukan natin. Papalitan natin yung deck. Wala pa tayo nito, no? Kailan ba natin ito makukuha? Siguro sa Arena 7. Ito din, wala pa tayo, no? Pero pwede muna natin itong gamitin. Predator. Attacks a single enemy with an effect value of 30 and heals 30. If any other card has already been activated, it will heal 60. So, ang sinasabi daw dito, no, basically, it's a lifesteal. Kapag nag-attack ka ng 30, pupunta sa'yo yung 30. If any other card has been already activated, it will heal 60. So, pwede natin ito gamitin. Palebelin muna natin. Ayan. Pwede ito. Ilalagay natin siya dito. Hindi na tayo magsasaman dyan. And, of course, magnet. Palebelin natin. Para masustain natin ang mga darating na damage. And ito, we will make good use of it. Tanggalin na natin itong dome. And power strike attacks a single enemy with an effect value of 28 and adds damage equivalent to 10% of its own HP. If the target is grappler, the attack will be critical. So basically anti-grappler pala to. Power strike. Sa upgrade lang natin, gamitin natin siya. Ayun. And I think this is good na, no? Palibelin na lang natin ang ating Guardian. Yan. Buti hindi natin sinagad doon sa ating ibang Xeno itong mga orb dahil ayun nga, nagkaroon nga ng recent update. Pero hindi pa siya nai-implement. Ayan. Dapat ba natin tong gamitin? Let's check, no? Let's check kung deserve ba ng ating ninja na magamit. Ninja. So ngayon mag-upgrade muna tayo ng skill ng ating psychic. Ay, hindi. Titignan muna natin. Papalitan muna natin ang mga cards na meron siya, no? What is this? Nightmare. Attacks a single enemy with an effect value of 200 in the same formation. Inflicts the damage of attack bonus will not be applied to the card for 3 turns. So ano kayang mga OP dito? To upgrade natin itong Little Thunder, syempre gagamitin natin to. Ang ganda na itong AOE na to, no? Anti-summon din siya. Ito upgraded na. Ang ating Tron, upgrade din natin to. Gagamitin natin to. Of course,
this Inferno attacks in a vertical line with an effect value of 113. If the attack hits the enemy's back row, it will be critical. So pag tinatake daw yung back row, no, automatic critical. Upgrade natin to. Pwede din tayo mag-statue, mag-heal tower. Siguro ang papalitan natin dito is yung fireball. Yan. Valkyrie, tignan natin kung ma-upgrade natin siya. Kasi na-buff to as far as I know. Ito. Yan. Detail. High speed. Papalitan natin skills ng ninja. Is good na ba? Tanggalin natin to. Palit natin tong bomb. And ito. Tanggalin natin tong Thunder Smite. Upgrade muna natin to. Torrent Water. Attacks a single enemy with an effect value, stuns the target, and adjacent enemy for 1 turns. So may stun siya. Since mabilis to, ninja natin, syempre maunahan natin yung kalaban. And kapag nagkaroon tayo ng chance, may stun natin siya. Papalitan natin to. Summons Little Ninjas to all empty squares. Summon effect 28 HP. Attack the enemy that has the lowest HP for 40 damage with 40 damage. Papakita ko sa inyo kung paano ito gumagana with combo ng ating poison bomb, no? So let's go. Try na natin to. Laban na ba? Laban na. Ayan, siguro. Mas mabilis ang ating sino. Pero, ikikip natin tong mga AOE. And magsasama na tayo. Basa natin to. Ang kanyang breaker. Kasi masakit to eh. Good thing na mas mabilis tayo. So that way, hindi ma-absorb ng magnet niya yung ating attack, no? Ayan na. Wala tayong mapaglagyan, no? Masyado yata na paaga ang ating sa. Siguro pwede na tayo mag-AOE Entron. Bawasan na natin siya. Medyo masakit to, no? 40 kada isa. 120 agad. Tara, pwede pa tayo mag-summon, I think. Summon lang tayo ng summon since wala naman siya masyadong AOE. And advantage natin yun dahil mahirapan siyang patayin ng ating mana i-summon. Oh, medyo masakit nga. Kaso matagal lumabas ang ating bomb. Dito pa. Nag-i-stack sana yun. Pwede na natin tutuluyan. Pwede tayo magsama ng Valkyrie. Paagahin na natin. Ayan, na-stun siya. Na-stun sila lahat, no? So, magmi-miss. Gandang tira yun, no? Ito sa next patch kasi yung Valkyrie mababuff siya. And tatry natin siyang gamitin, no? Sasanayin natin.
Pwede natin tawagisan ng bomba and magnetic para magkaroon siya ng poison at the same time meron tayong summons, may stock lang yung poison. Buhayin mo ako. Salamat. Ayun, habang umaatake itong mga nasama natin, no, may stock siya na 10 poison. Last turn, and titira na to ang ating meteor, no? Kailangan mo nang patayin, Lodi. Pwede tayo mag-Aegis. I think na-stun sila. Ayan. Kawawang kawawa ang ating kalaban. And I think it's a win na din, no? Miss. Patay ka, idol. Mawawala ka sa mapa. Ayan na. Ay, nabuhay. Keme lang. Ayun. Ang unang panalo ng ating experiment, no? Binigyan tayo ng chest. Try natin yung buksan, syempre. Opening limit exceeded and gagamit tayo ng U-coin para buksan. Ano nga ba bigay nito? 4,000, napakasarap. Gold chest ng Arena 6. Thank you. Sa next video, mag-iiba tayo ng lineup. Pag-aaralan natin ang cards and mechanics. Mag-upgrade din tayo ng Sino. And syempre, i-shuffle natin para sa ating bagong lineup. I-shuffle natin yung kanilang passive skill na magsasayang na tayo ng lumoy. Kakashkash na tayo. And thank you for watching. Like, follow and subscribe, and be updated sa Project Sino news.